Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Ezekiel at ito ang ikaapat na pag-aaral sa aklat ng Ezekiel, ang pangitain ng apat na buhay na nilalang. At kamakailan lamang, binibigyang diin natin at binibigyang diin ko ang tungkol sa espiritual na mundo at sa makalangit na mundo na kailangan nating pasukin, unawain at tunay na hanapin. Na ipakita at imulat sa atin ng Diyos ang ating mga mata upang makita ang espiritual na mundo ng langit. At naniniwala ako na sa pangitaing ito, hinayaan ng Diyos si Ezekiel na imulat ang kanyang mga mata at makita ang trono ng Diyos sa langit. At sa pangitaing ito, itinataas nito ang espiritu ni Ezekiel sa antas kung saan siya ay nasa lupa at nasa langit ng sabay. Kaya't manalangin tayo habang pinag-aaralan natin ito, nabuksan ng Diyos ang ating mga espiritual na mata at itaas ang ating kaluluwa at espiritu. Nang sa gayon, bagamat pisikal tayong nabubuhay sa mundong ito, ay maaari rin tayong makasama sa mundo ng langit. Sa ating buhay, sa ating mga panalangin, at sa ating pagsamba. Amen. Kaya basahin natin ang Ezekiel Kabanata 1, mga bersikulo 4 hanggang 10. Ito ang unang bahagi. Tungkol sa pag-aaral na pinamagatang pangitain ng apat na buhay na nilalang, Ezekiel, Kabanata 1, mga talatang 4 hanggang 10. Basahin natin ng may pagtugon. Babasahin ko ang bersikulo 4 at maaari mo ring basahin ang bersikulo 5 at bilang kahalili, Kabanata 1, bersikulo 4. Habang ako'y tumingin, narito, isang unos na hangin ang dumarating mula sa hilaga. Isang malaking ulap na may apoy na patuloy na kumikislap at may maliwanag na liwanag sa paligid nito. At sa gitna nito, may parang kumikinang na metal sa gitna ng apoy. Bawat isa sa kanila ay may apat na mukha at apat na pakpak. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak, sa kanilang apat na tagiliran ay mga kamay ng tao. Kung tungkol naman sa mga mukha at pakpak nilang apat, kung tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, bawat isa ay may mukha ng isang tao. Silang apat ay may mukha ng leon sa kanan at mukha ng toro sa kaliwa. At silang apat ay may mukha ng agila. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kung kaya mo, isipin mo at ilarawan mo sa isip mo ang nabasa mo. Maari mong isipin ng isang halimaw. Ngunit sa espiritual na aspeto, ito ay isang napaka at ito ay isang nilalang na nasa tabi ng trono ng Diyos. At hindi mo masasabing may halimaw sa tabi ng trono ng Diyos. Kaya't ating pag-isipan ng mga espiritual na kahulugan ng mga ito. Ngunit, una, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang apat na pangitain bago siya atasan bilang isang propeta. Isang propeta, kaya nating isipin ang propeta bilang ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa angkop na paraan, ang salita ng Diyos. Napapanahon at angkop iyan para sa mga tao noong panahong iyon. Kaya't dalangin ko na sana'y wala ng mga propeta sa panahong ito, kundi tanggapin natin ang parehong gawain bilang isang mensahero ng salita ng Diyos. Sa panahong ating kinabubuhayan na siyang tinatawang nating huling panahon. At hindi mo kailangang maging isang Billy Graham o hindi mo kailangang maging isang mangangaral. Kilalang kilala yan. Maari kang maging mensahero sa iyong kaibigan, sa mga miyembro ng iyong pamilya, una sa lahat, sa iyong sarili. Kaya nang ibinigay ng Diyos ang maliit na aklat kay Apostol Juan, sinabi niya, kailangan mong kainin ang aklat at pagkatapos ay manghula muli. Kainin mo ang libro, ibig sabihin ay tunawin mo na. Gawin mo muna itong iyo. At pagkatapos ay isabuhay ito, mabuhay, ayon sa salita. At iyan ang propesiya ng salita. Kaya, ang unang pangitain na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ay ang pangitain ng apat na buhay na nilalang na ating pag-aaralan ngayon. Ang pangalawang pangitain ay ang pangitain ng apat na gulong.
Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 15-21. Ang ikatlong pangitain ay ang pangitain ng isang bagay na parang isang kalawakan. Alam mo, noong pasimula, nilikha ng Diyos ang kalawakan noong ikalawang araw at hinati ang tubig mula sa itaas at sa ibaba. Tama ba? Isang bagay na parang isang kalawakan. Pag-iisipan natin yan, Maya. At ang pangitain ng trono sa ibabaw ng kalawakan. Kaya, ang trono sa ibabaw ng kalawakan ay tiyak na trono ng Diyos, tama ba? Sige. Kaya ipinakita sa kanya ng Diyos ang apat na pangitain, parang isang hakbang palapit ng palapit sa Diyos. Siguro ito ang apat na yugto ng pananampalataya na maaaring kailangan nating pagdaanan. Malalaman natin iyan habang pinag-aaralan natin ito, isa-isa. Ang pangitain ng apat na buhay na nilalang ay may mga sumusunod na katangian. Una, ang apat na nilalang na may buhay ay may apat na muka. Apat na mukha bawat isa, di ba? Kaya't ang apat na nilalang na buhay ay may mukha ng tao, mukha ng leon, mukha ng toro, at mukha ng agila, gaya ng mababasa natin sa sipi ngayon. Ang apat na larawang ito ay nagpapahiwatig ng mga tungkulin at katangian ng apat na buhay na nilalang. Saan mo naririnig ang salitang may buhay na nilalang? Genesis, Kabanata 2. Talata 7, hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, tama ba? At hiningahan niya ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at siya'y naging isang nilalang na may buhay, di ba? At ito ay apat na buhay na nilalang na pinagsama sa isa. Apat sa isa, di ba? Ang Diyos ay tatlo sa isa. Apat sa isa ito la. At kung gayon, ano ang nabubuhay na nilalang na iyon? Kaya meron kang ideya, isang maliit na pahiwatig kung sino. Dapat ganito, o sino ang dapat maging apat na buhay na nilalang? Sino kaya sa inyong apat? Ito ang apat na aspeto ng mga nilalang na may buhay. Mga nilalang na may buhay na nilikha ng Diyos noong pasimula. Kaya ipinakita ng Diyos ang larawan ng apat na nilalang na may buhay. Bago niya atasan si Ezekiel, ang propeta, na ipaliwanag ang mga tungkuling dapat niyang gampanan bilang isang komisyonado tulad ng apat na nilalang na ito. Sa madaling salita, upang tayo ay maging mga manggagawa ng Diyos, upang tayo ay maging mga sugo ng Diyos, kailangan nating maging mga buhay na nilalang. Kailangan nating matanggap muli ang kanyang hininga, hininga ng buhay. At kailangan nating taglayin ang apat na aspetong ito. Kaya ang mukha ng isang tao ay kumakatawan sa karunungan. Ang karunungan ay direktang nauugnay sa buhay. Kawikaan 3:18, siya ay punong kahoy ng buhay. Sa mga taong humahawak sa kanya, ang tinutukoy niya rito ay karunungan. Sa mga kawikaan, ang karunungan ay nasa anyong pambabae. Kaya naman, tumutukoy ito sa karunungan bilang siya na may binibigkas na siya. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya. At mapalad ang lahat ng nangahawak sa kanya. Kita nyo, sina Adan at Eva ay naninlang ni Satanas, ang ahas. At sinabi ng ahas, kung kakain ka mula sa punong ito, magkakaroon ka ng karunungan. Malalaman mo, magkakaroon ka ng karunungang tulad ng Diyos, tama ba? At yan ang magdadala sa iyo sa antas ng Diyos na isang kasinungalingan, tama ba? Ngunit ang tunay na punong magbibigay ng tunay na karunungan ay ang punong kahoy ng buhay. Kaya, huwag nating ipagkamali ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang tukso ng mundong ito at si Satanas bilang ang puno ng buhay. Mga Kawikaan 13:14, Kabanatang 13, versikulo 14, ang turo ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Kaya't ang mga taong may tunay na karunungan, tatanggap sila ng buhay at tatanggapin nila ang karunungang iyon. Upang maiwasan ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang puno ng kamatayan at ang mga silo ng kamatayan. Pangalawa, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya ang karunungan ay buhay. Yan ang unang punto tungkol sa karunungan.
Pangalawa, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya, paano tayo tumatanggap ng karunungan? Paano mo gustong makatanggap ng karunungan o maging matalino? O para sa ating mga anak, gusto ba natin na maging matalinong ating mga anak habang patuloy silang nabubuhay sa mundong ito? Kailangan nating turuan sila ng takot sa Panginoon. Mga kawikaan siyam santo, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakakilala sa banal ay kaunawaan. Ang takot ay hindi ang pagiging natatakot. Huwag mo silang subukang takutin gamit ang pangalan ng Diyos. Hindi natin kailangang matakot. Ang takot ay banal na paggalang. At pangatlo, makakamit ng isang tao ang karunungan kapag sinusunod niya ang salita ng Diyos. Kaya ang karunungan ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Mga Kawikaan 22, versikulo 17. Ikiling mo ang iyong pakinig at dinggin mo ang mga salita ng pantas at ihilig mo ang iyong isipan sa aking kaalaman. Kita mo, ang kaalaman ay laging kasunod ng karunungan. Ang karunungan ay konektado sa espiritual na salita at kapag tinanggap natin ang salita ng Espiritu, ang espiritual na salita, yun ang magbibigay sa atin ng karunungan at ang karunungang iyon ang magbibigay daan sa atin upang magtamo ng kaalaman. Sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talata 8, tingnan ninyo, ang karunungan ay ibinibigay sa pamamagitan ng Espiritu at ang kaalaman ay ibinibigay rin ayon sa Espiritu ring iyon. Gayon din sa sulat para sa mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talata 3. 3.16. Mga awiting espiritual na umaawit ng may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Naniniwala ako na ito ang unang hakbang na kailangan natin para sa ating mga sarili at sa ating mga anak. Kaya kailangan nating turuan ang ating mga sarili at ang ating mga anak na matakot sa Panginoon na magbibigay sa atin ng karunungan. Matakot sa Panginoon, ibig sabihin, magkaroon ng paggalang, magkaroon ng respeto, banal na paggalang sa Diyos sa pagsamba, sa paglilingkod at pakikinig sa kanyang salita. At kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa atin, ang salitang iyon ng Diyos ay magbibigay sa atin ng karunungan. At kapag ang karunungang iyan ay namulaklak sa atin, magbibigay ito sa atin ng ibang uri ng pangunawa at kaalaman, mga himno at mga awiting espiritual. Ay, masisiguro ko, sa tulong ng banal na espiritu, ang mga tunay na nakakaalam ng salita ng Diyos magiging mahusay kahit sa paaralan. Ang mga tunay na nakakaintindi ng salita ng Diyos ay magiging mas matalino kaysa kanino man at magkakaroon ng mas mahusay na kaalaman kahit sa mundong ito. Amen? Alam mo, amen. Kapag ang isang pitcher ay naghahagis ng bola, ang catcher, naiintindihan mong baseball, tama ba? Binuksan ng catcher ang guwantes at sinasalo ito, tama ba? Sa tingin ko, ganun si Amen. Yung guwantes na yon, binubuksan yung guwantes. Kung hindi, tatama ang bola sa mukha mo. Kaya pakisubukang saluhin ng bola. Minsan, maaaring maghagis ng bola ang pitcher, hindi isang strike. Kahit na ganun, magsabi ka ng amin. Saluhin mo. Pangalawa, ang mukha ng leon ay sumisimbolo ng katapangan. Ang leon ay makapangyarihan sa mga hayop. Siyang hari ng gubat, di ba? Mga Kawikaan 30:30, Kabanata 30, versikulo 30. Ang leon na makapangyarihan sa mga hayop at hindi umuurong sa harap ng kanino man. Ang mukha ng leon ay sumisimbolo ng katapangan at katapangan. Ang matuwid na may katapangan ay matapang na parang leon. Mga Kawikaan 28, talata 1. Tumatakas ang masasama kahit walang humahabol, ngulit ang matuwid ay matapang na parang leon. Kaya kung matatanggap natin ang biyayang ito, bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan bilang mukha ng tao.
Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob upang malampasan ang mundong ito. Manalangin tayo. Kapag pinag-aaralan natin ito, lagi nating isapuso, hindi lang ako pagpalain nito, kundi naway pagpalain din nito ang mga miyembro ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aming mga batang nasa Sunday School, ang aming mga kabataang Timoteo, ang aming mga kabataang Elijah, ang ministeryong iyong ginagalawan. Magkaroon kayo ng pusong mapanalanginin pagkatanggap ninyo ng salita upang hindi lamang ito pagpalain ka, ngunit pagpapalain din sila nito kahit na maaaring wala sila rito ngayon. Amen? Para gawin nila, hindi sila matakot sa mundo, sa mga multo o demonyo. Naway magkaroon sila ng pusong parang leon, ng diwa ng leon na parang leon, upang sila'y maging matapang at mapangahas at magtagumpay sa mundong ito. Pangatlo, ang mukha ng toro ay sumisimbolo sa katapatan at dedikasyon. Ang baka ay nagtatrabaho ng may katapatan para sa kanyang may-ari. Sa mga bilang, kabanatang 7, talata 3, 6 na karito na may takip at 7 o 12 baka. Minsan, ito ay tinatawag na mga baka o toro o baka. 1 Timoteo 5:18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka habang ito'y gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kabayaran. Ang mga baka, isang baka o toro ay nagsasakripisyo ng lahat para sa may-ari nito bago ito mamatay at pagkatapos ng kamatayan nito. Gaya ng madalas nilang sinasabi, walang may tapon sa buong baka. Kapag ito'y buhay, ito'y kapakipakinabang sa maraming bagay. Ang pag-aaro ay napupunta sa sahod, ang tubo ay napupunta sa may-ari. Buhay na may sakripisyo. At kapag ito ay namatay, ang balat, ang katad ay ginagamit sa paggawa ng mga bagay-bagay. Mabuti ang karne para sa ating pagkain. Kahit kami, pinakuluan, tama, ang mga buto, ang mga buntot, ang mga paa, lahat ng tama ay kapaki-pakinabang para sa mga tao. Levitiko 3:1. Ngayon, kung ang kanyang handog ay hain na mga handog pangkapayapaan, kung ang kanyang ihahandog ay baka o hayop, maging lalaki o babae, ay ihahandog niya itong walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Ibinibigay ito sa Panginoon. 1 Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak kung paanong kayo'y walang lebadura. Para kay Kristo, ang ating Paskwa ay inihain na rin. Kaya't ito ay naglalarawan at sumisimbolo sa sakripisyong ibinigay sa Diyos at maging sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kilala ng isang baka ang may-ari nito. Hindi lamang ito tapat, hindi lamang ito sakripisyo, kundi kilala rin nito ang may-ari nito. Isang bagay na nais at ninanais ng Diyos mula sa bawat isa sa atin ay ang makilala natin siya. Isayas 1:2. Kilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon, ngunit hindi alam ng Israel. Hindi maintindihan ng mga tao, mas mabuti ang tao sa baka o ang baka sa tao. Ang mensahe ng Diyos kay Ezekiel ay ialay ang kanyang buhay ng tapat bilang isang baka upang mapagtanto ng masasamang tao ang kanilang mga kasalanan. Kaya ba natin at handa ba tayong isakripisyo ang ating buhay kahit sa ating kamatayan upang ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati, upang tayo maging karapat-dapat na sakripisyo upang luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo? Ang huli, ang pang-atat, ang mukha ng agila ay sumisimbolo sa bilis at pananampalataya. Mabilis ang isang agila. Job 9:26. Sila'y dumadaan na parang mga bangkang yari sa tambo, parang agila na sumasabog sa kanyang biktima. Ang isang agila ay maaaring pumaylang lang ng mataas.
Isaias 40 at 31, sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Isang bagay tungkol sa mga agila, sabi nila, ang mga agila ay may mga mata na direktang nakikita sa araw. At yun ang dahilan kung bakit maaari silang pumailang lang pataas patungo sa araw. Sinasabi nito sa espiritual na aspekto, ang agila ay kumakatawan sa isang nilalang o isang tao na tunay na kayang tuminala sa kanilang mga lata. Itoon ang kanilang mga mata sa Panginoon at sa salita ng Diyos at liliko ng mataas ng walang pakpak kahit na may bagyo. Hindi sila naanod o natatangay ng hangin, bagkos ginagamit nila ang hangin, ang maunos na hangin upang pumailang lang pataas. Hindi nila kailangang magtrabaho ng husto para umangat. Lumilipad sila sa ibabaw ng hangin. At kaya ito ay kumakatawan, isang taong may ganung antas ng pananampalataya. Kapag dumarating ang mga paghihirap, ginamit nila ang mga paghihirap na iyon upang mas lalong gumulang, upang mas umangat sa espiritual at mapalapit sa Diyos. Natatandaan mo ba noong pababa si Moises pagkatapos ng ikawalong pag-akyat sa bundok Sinai? Pababa na siya at nagliliwanag ang mukha niya. At sabi ng mga tao, hindi namin ito kayang hawakan. Kaya tinakpan nila ito ng belo, tama ba? Gamit ang tuwalya. Ang agila ay kumakatawan sa ang mga matang nakakakita ng liwanag na iyon at kayang tiisin ito. Si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos sa bundok Sinai at siya ay nasa gitna ng liwanag na iyon, na kaya niyang tiisin ng liwanag na iyon, at ang liwanag na iyon ay dumating sa kanya at ipinapaaninag niya ang liwanag na iyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa langit, sabi ng Biblia, ito ay mas maliwanag. Ang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa araw, sikat ng araw. Lumalabas ka, at kahit ngayon ay hindi ko magawa, natatakpan ako ng spotlight at halos hindi kita makita. Sa liwanag ng araw, kapag lumabas ka at tumingin sa araw, mabubulag ka nito, tama ba? Minsan, kapag parang kinakatawan nito, kapag nakita natin ang mukha ng Diyos, ito ay magiging napakaliwanag na parang mabubulag tayo. Minsan, kapag pinasisikat ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa atin, tayo ay nagiging mas madilim. Nabubulag tayo sa espiritual na aspeto. Minsan, hindi natin ito kayang hawakan. Sa sobrang liwanag, hindi namin kayang harapin. Kaya nga ang mga makasalanan, kapag sila'y tumayo at nakita ang mukha ng Diyos, sila'y mamamatay. Dahil sobra, masyadong maliwanag. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ito, pero kapag ang espiritual na kapangyarihan ay napakakaliwanag, hindi ito kayang tanggapin natin ng mga makasalanan. Kapag napakalalim ng salita ng Diyos, minsan ay nahihirapan tayong unawain ito. Ngunit, idinadalangin ko na bigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya na parang agila upang mahawakan natin ang katotohanan. Apang hindi tayo mamatay, kahit na sumikat sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Ang isang pumapailan lang na agila ay sumisimbolo sa isang santo na naghihintay sa Panginoon ng may lubos na pananampalataya. Habang inaatasan si Ezekiel bilang propeta, ipinakita ng Diyos na ang kanyang mga tungkulin ay katulad ng sa apat na nilalang na may buhay. Kapansin-pansin, ang mukha ng isang baka ay kumakatawan sa buong nilalang na may buhay. Ang kanilang mga paa ay parang kuko ng guya rin. Ezekiel 1:7, ang kanilang mga paa ay parang kuko ng guya. Hindi tulad ng paa ng agila, hindi tulad ng paa ng tao, hindi tulad ng paa ng leyon, kundi guya. Kaya ang buong nabubuhay na nilalang ay kinakatawan ng guya. Bakit? Binibigyang diin ito kung gaano tayo dapat maging tapat sa ating mga tungkulin. Ang mga paa ay ang bahagi ng katawan na nagdadala sa atin sa mga lugar na ating pinupuntahan. At ang mga paa ay kailangang maging tapat na mga paa na magdadala sa atin kung saan kinakailangan ng katapatan.
Minsan, kapag nakakakita tayo ng maraming trabaho sa panig na iyon, gusto nating lumiko doon at subukang umiwas. Gusto nating ibaling ang ating mga ulo at baliwalain o umakto na parang hindi natin nakita. Pero kung meron tayo mga paa tulad ng kuko ng guya, aalis ang mga ito. Sasabihin ng isip ko, naku, hindi, ang daming trabaho. Pero kaya ko rin gawin yon. At bago ko pa mamalayan, magiging bahagi na rin ako ng gawain iyon. At naniniwala ako na iyan ang isa sa mga katangian ng ating mga miyembro ng Simbahang Zion. Alam kong ayaw mo, pero nandyan na ang mga paa mo, nakikilahok at nagtatrabaho na. Nasaan ang aming dito? Kaya ito ang tatlong magkakaibang pagpapahayag ng iisang bagay na nakita ni Ezekiel sa tatlong magkakaibang kabanata. Kabanata 1, nakita niya ang apat na mukha, ang mukha ng isang tao, leon, toro at agila. Ezekiel Kabanata 4, tao, leon, guya at agila magkatulad. Ngunit sa Ezekiel Kabanatang 10, tao, leon at kerubin na siyang kerubin. Sinasabi nating mga kerubin o mga kerubin, tama ba? Kerubin. Sa ibang mga aklat, tulad ng Apokalipsis, Daniel, ang apat na nilalang na may buhay ay ipinapahayag o ang kanilang mga pangalan ay tinatawag na mga kerubin. Tama? Ang kerubin ay isahan. Ang kerubin ay pamaramihan. Tama? Kaya inilagay ng Diyos ang mga kerubin sa harap ng puno ng buhay matapos magkasala ang tao upang protektahan ito. Kaya kailangan nating mapagtanto ng ang apat na buhay na nilalang ang pinakamalapit na nilalang sa trono ng Diyos. Ang mga kerubin na siyang malamang na tumutukoy sa mga nilalang na pinakamalapit sa puno ng buhay. Kaya kapag lumalapit tayo sa trono ng Diyos o sa puno ng buhay, sino makakaharap natin? Makakasalubong natin ang mga kerubin o ang mga kerubin o ang apat na buhay na nilalang, tama ba? Kaya ito ang mga site. Pasensya na, dapat sana ay sa pahayag kabanata 4, talata 7 ang nasa gitnang bahaging ito, hindi sa Ezekiel. Ang isang pinagpalang lingkod na sasalubungin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito ay isang tapat at matalinong alipin na nagbibigay sa mga tao ng kanilang pagkain sa tamang panahon. Dalangin ko na hindi lamang tayo ang lalapit sa trono ng Diyos at makakatagpo ng apat na buhay na nilalang. Naway maging mga taong gaganap sa papel ng apat na buhay na nilalang. Naway ang simbahan ng Siyon ay maging simbahang magiging lingkod na magkakaroon ng apat na aspeto at tutuparin ang mga tungkulin ng apat na karakter. Mateo 24, 44 hanggang 46. Dahil dito, dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang aliping iyon na madatnan ng kanyang Panginoon na gumagawa ng gayon pagdating niya. Kaya't naway tayo ang maging tapat na mga alipin, pinagpalang mga alipin, mga lingkod ng Diyos na mamamahagi ang pagkain ng pagkaing espiritual. Kaya nga, sa kabila ng lahat, kahit nasa gitna ng lubhang mapanganib at nakakatakot na panahon dahil sa kumakalat na virus, pinipili pa rin nating lumabas ng ating mga tahanan. Pinatawagan pa rin ako ng mga tao, kanselado na bang seminar? Sabi ko, hindi pa. At hindi ito magiging. Kaya naman, sa darating na araw ng Panginoon, pagkatapos ng serbisyo, ang aming pangkat ay pupunta sa Sri Lanka at Bangalore, India upang ibahagi ang salita. Dahil naniniwala tayo, tunay tayong naniniwala na ngayon ng panahon para humayo tayo at magbahagi ng pagkain, ng espiritual na pagkain.
Ang virus ay puspusang nagtatrabaho o si Satanas ay puspusang nagtatrabaho. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating magsikap pa. Pangalawa, ang apat na nilalang na buhay ay nasa gitna at nakapalibot sa trono. Pahayag, Kabanata 4, versikulo 6. Nabasa natin kanina, nakita natin ang pahayag, Kabanata 4, versikulo 7 dito, tama ba? Ang unang nilalang ay parang leon. Ang pangalawang nilalang, parang guya. Ang ikatlong nilalang na parang mukha ay may mukha na parang mukha ng tao. Ang ikaapat na nilalang ay parang isang agila na lumilipad. Kita nyo, sa Apokalipsis, tig-isang nilalang ang bawat isa. Pero sa Ezekiel, ang bawat nilalang ay may apat na mukha, tama ba? Kaya sa pahayag, Kabanata 4, versikulo 6, sinasabi nito, at sa harap ng trono ay may parang dagat na bubog na parang kristal. At sa gitna at sa paligid ng trono ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harap at likod. Nabanggit ko kanina sa Ezekiel, lahat ng bagay, sa palagay ko, ay kinakatawan mismo ni Ezekiel si Jesus at naglalarawan kung ano ang dapat nating maging katulad. At ang templo ni Ezekiel ay kumakatawan din sa kung ano ang magiging katulad ni Jesus. Ngunit higit pa rito ang ipinapakita nito sa atin kung ano ang dapat natong maging katulad. Kaya si Ezekiel ay mayroong dobleng propesiya, dobleng mga simbolo. Ngunit naparito si Jesus sa mundong ito upang ipakita sa atin kung ano ang kailangan nating maging at kung ano ang dapat nating hangarin. Kaya't naparito si Jesus upang ipakita sa atin kung ano ang dapat nating maging katulad. Kaya naman, natural lamang na kung ang templo ni na Ezekiel ay kumakatawan kay Jesus, dapat din itong kumakatawan sa kung ano tayong magiging sa huli. At kaya, ganun din ang nangyari sa apat na buhay na nilalang. Una nitong inilalarawan kung ano ang gagawin ni Jesus pagdating niya sa lupang ito. Parang ganun, pare. Si Jesus ay dumating bilang isang tao sa anyong tao at ginawa ang mga bagay na kumakatawan sa apat na mukha o apat na karakter at tungkulin. At sa huli, iyon ang kakailangan ni nating gawin. Kaya, si Jesus at ang trono. Si Jesus ay sa gitna ng trono bago siya bumaba sa mundong ito, tama ba? Siya ang Diyos. At kaya siya ang nakaupo sa trono. Ngunit iniwan niya ang kanyang trono, nagpakumbaba, at bumaba sa lupang ito. Mga taga-Pilipos, Kabanata 2, mga talatang 6 hanggang 8, kilalang kilala natin ang talatang ito. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya ipinuring na isang bagay na dapat panangnan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang sarili at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya siya ang nakaupo sa trono. Ngunit siya'y bumaba, namatay sa krus, nabuhay na mag-uli, at pagkatapos ay sinasabi ng Biblia na siya'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya dapat sana ay nasa gitna siya ng trono, ngunit ngayon ay nakapalibot na siya sa trono tulad ng mga kerubin, tulad ng apat na nilalang na buhay. Hebreo 12, versikulo 2, siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kabanata 10, talata 12, ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa Pedro 3, versikulo 22, na siyang nasa kanan ng Diyos. Ngunit sa pagtatapos ng kasaysayan ng pagtubos, sa katapusan ng gawain ng pagtubos ng Diyos, babalik si Jesus sa sentro ng trono. Thailand, kapag lumapit tayo sa kanyang tabi, siya ang nag-iingat sa lugar na ito para sa amin ngayon. Walang sino mang sapat ang gulang upang umupo sa kanan ng Diyos. Sino ang kanang kamay ng Diyos? Sa hukbo, sa iba't ibang organisasyon, ang kanang kamay. Ang katulong ba? Ang gagawa ng trabaho? Parang kanang kamay.
Ang trabaho ay para sa hari o para sa tao, para sa pulong komander. Tama ba? Kaya dahil wala tayo roon, pinupunan ni Jesus ang ating lugar. Ngunit kapag tayo ay ganap na nasa hustong gulang at lumago sa espiritual upang marating ang lugar na iyon, at dapat nating masabi, Jesus, maupo ka po, umupo ka po sa iyong trono. Ako ang gagawa ng trabaho mo. Ako na ang gagawa ng trabaho rito. Naway maging ganap tayo sa espiritual na aspeto. Lumago hanggang sa puntong, sa wakas, ay mapaupo natin si Jesus sa gitna ng trono. Apokalipsis 7:17 para sa ang kordero na nasa gitna ng trono, ang magiging pastol nila at gagabay sa kanila patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papapahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Naway dumating ang araw na yon sa ating panahon. Aming Pahayag 22, talata 3. Hindi na magkakaroon ng anumang sumpa at ang trono ng Diyos at ng kordero ay naroroon at ang kanyang mga alipin ay maglilingkod sa kanya. Kapag hinihiling sa atin ng Diyos na gumawa ng isang uri ng gawain. At sinasabi natin, Diyos ko, hindi ko talaga kaya. Ibig sabihin, sinasabi natin, Diyos ko, bakit hindi mo gawin? Hayaan mo akong magpahinga ng kaunti. Hayaan mo akong maglaan ng konting oras pa. Ginagawa mo to dahil ayaw. Oh, maaalala ba natin yon? Ang apat na buhay na nilalang at ang trono. Hindi ang apat na nilalang na buhay ang uupo sa gitna ng trono. Sila ay mga mensahero na naglilingkod sa Diyos na nasa gitna ng trono. 2 Samuel 22:11. Sumakay siya sa isang kirubin at lumipad, at lumitaw siya sa mga pakpak ng hangin. Sumakay siya sa isang kerubin at lumipad ng mabilis sa mga pakpak ng hangin. Awit 18, talata 10. Kaya para sa mga nabubuhay na nilalang, ang mga tungkulin ay ginagaya ang gawain ni Hesus Kristo. Kung paanong dapat nating tularan ang gawain ni Hesus Kristo. Kaya, ang apat na ebanghelyo ang naglalarawan sa ginawa ni Jesus sa mundong ito. Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Apat na magkakaibang mata na nakasaksi at nakapaglarawan ang ginawa ni Jesus sa apat na magkakaibang paraan. Kaya naman, inilarawan ni Mateo si Jesus bilang hari. Sa aklat ni Mateo, ang ebanghelyo ni Mateo, si Jesus ay inilalarawan bilang isang hari. Natatandaan mo ba ang kapanganakan ni Jesus? Siya ay pinanganak bilang hari ng mamahudyo. Iyan ang diin. At sa buong aklat, inilalarawan ni Mateo si Jesus bilang isang hari. Inilarawan ni Marcos si Jesus bilang isang alipin. Inilarawan ni Lucas si Jesus bilang anak ng tao. At sa aklat ni Lucas, tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao ng higit pa. At si Juan, si Jesus, ang anak ng Diyos. Parang agila, apat na nilalang na may buhay, mukha ng leon, hari ng halimaw. Mukha ng baka, tapat na lingkod, ay kumakatawan sa tapat na lingkod. Mukha ng isang tao, Panginoon ng lahat ng nilikha, anak ng tao. At ang mukha ng agila ay pumailang lang ng mataas. Ang anak ng tao ay mas nakatuon sa pagkatao ni Jesus. Si Jesus, ang tao, ang anak ng tao. Ngunit mas nakatuon si Juan sa kabanalan ni Jesus. Si Jesus na bumaba sa lupang ito, kundi ang anak ng Diyos. Kaya ang agila ay kumakatawan. Ang agila ay nasa langit, tama ba? At kaya mas kumakatawan sa espiritual na aspeto kaysa sa makalupang aspeto. Konklusyon, ang mga komisyoner ng mga komisyoner sa huling araw, ibig sabihin yung mga isinugo na may gawaing tumutukoy sa iyo at sa akin. Ang mga komisyoner ng huling araw ay dapat laging maging mapagpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba. Philip, 2, 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkamakasarili o sa walang kabuluhang pagmamataas, kundi dahil sa kababaang loob.
Ituring ninyo ang isa't isa na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. James, para sa 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Naway dakilain tayong lahat ng Diyos habang sinisikap natin maging lingkod niya. Kaya ngayon, ito ay pagpapakilala lamang sa apat na buhay na nilalang, ngunit manalangin tayo na sana'y maging katulad tayo ng apat na buhay na nilalang. Iyan na magpoprotekta sa punong kahoy ng buhay, na magpoprotekta at magbabantay at mag-iingat ng salita ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Para magawa natin yan, kailangan muna natin kumain ng bunga ng puno ng buhay. Kailangan nating maging mga tagapag-alaga. Kailangan tayo maging task force. Tuwing may kailangan ang Diyos, tuwing may kailangan puntahan ang Diyos, kailangan niyang apat na buhay na nilalang, ang mga kirubin. Dalangin ko na tayo ay maging tagapagdala ng buhay ng Diyos, ng salita ng Diyos, at ng Espiritu ng Diyos. Amen? Manalangin tayo, Ama naming nasa langit. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang pag-isipan ang gawain, ang kahanga-hanga at dakilang gawain mula sa langit na ibinigay sa bawat isa sa amin at sa simbahan ng Zion. Ama, dalangin namin na sana'y gabayan mo kami. Kami ay mahina, kami ay maliit at hindi namin kaya. Ngunit kapag ibinigay mo sa amin ang iyong espiritu, kapag pinayadan mo kaming matikman ang puno ng buhay, ang bunga ng buhay, naniniwala kami na papayadan mo kami ng kakayahang iyon, kakayahan, kapangyarihan, at espiritu. Kaya, Ama, isugo mo po kami. Ipadala mo po ang bawat isa sa amin dito sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan at kasamahan. Saan man kami naroon, saan man kami magpunta. Kaya Ama, dalangin namin na ikaw ay sumakanila, pagpalain sila, ipatong ang iyong kamay sa kanila upang kami ay mapunta sa iyong kanan. Maraming salamat po sa iyong biyaya at taglay ang mga pusong nagpapasalamat, nais namin ialay sa iyo ang handog na ito. Naway tanggapin mo ang aming mga puso at mga panalangin. Nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen.